Hi guys, and welcome back to Tarot Page Philippines. So this video, gawin po natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon at rising sign na Pisces for November 24 to 30. So kung bago kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam yung sun, moon, rising mo, importante siya. Sa dulo ng video, may link tayo para mapanood mo. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung gusto mong suportahan ang ating channel for monthly support, pwede mong gamitin yung join button. For one-time support, pwede po yung thanks button sa baba. Pisces, kamusta ka? So, we have here is number 9, Stormfields. Oh, congrats! At nakalagpas ka doon sa mga literal na bagyo ng unos, physical at yung mga unos mo sa buhay. Kasi what I'm getting here, yung mga nakaraang bagyo, iba yung impact sa inyo. May mga iba sa inyo na para may mga na-trigger yung mga trauma nyo. At you are thankful na nakalagpas kayo doon sa mga unos na yun na maayos kayo, maayos yung mga mahal nyo sa buhay. So this card is also saying, alam mo bakit na-trigger yung mga emotions mong yun? Kasi ibig sabihin nun, may place or merong area ng life mo that needs to be healed. Alam mo ba na connected ang ating physical health sa ating emotional health? Na madami tayong mga physical ailments, ang root cause niya is our emotions. At para malaman natin yon, minsan kailangan tayo i-trigger ng universe para malaman. Di ba? Kaya nga pag yung mga doktor, minsan sabihin, masakit ba yung mga ganun? Masakit ba ang nararamdaman mo? Hinahanap nila yung pain. So, once nahanap nila, they know where to start dahil kung saan sila mag-focus para mahanap nila para ma-heal nila yung pain na yon. However, kailangan maramdaman mo na yung pain para mahanap kung nasan siya. Now, what's crossing you? We have your 54, encouragement. Dude, huwag tayong matakot. May isa ako napanood na movie. I forget yung title. Pero si Angel Locsin yung nandun eh. Sinabi sa kanya ng tatay niya doon sa part niya, minsan kailangan mong masaktan para malaman mong buhay ka. Minsan kailangan mong masaktan para malaman mong buhay ka. Kasi minsan yun yung nangyayari. We feel na parang nagpo-flow na lang tayo sa life natin. Na hindi na natin, parang hinahayaan na lang natin yung mga bagay-bagay. Now, the universe sometimes needs to use pain para maintindihan mo yung mga warnings niya. Kaya sabi nga, diba, sa mga gym, no pain, no gain. Totoo naman. Kasi andito yung pain allows us na, oops, wag dyan, diba? The pain also helps to discipline. Pain helps our growth. Pain is also a warning. Di ba? Pag nasugatan ka, masakit. So, kailangan mong i-treat yung sakit. Kapag ando na nasaktan ka, andun yung punto na alam mong merong kailangang ayusin. Kapag pinalo tayo ng ating mga magulang, masakit yun. Pero alam natin, it's a form of love kasi didisiplina tayo para hindi mapunta sa mali yung landas natin. So, welcome the pain na that is the universe is allowing you to feel because it's part of your healing and growth process. Now, we have here sa desire card mo, si number 33, Peaks of Joy. So, andoon na parang sabi mo na, parang ayoko na kasi masaktan ulit eh. Ayoko nang maramdaman ulit yung sakit na naramdaman ko dati. Actually, pwede namang hindi na. We just need to learn doon sa mga nangyari sa nakaraan. Kumbaga, learning from experience tayo. Pero, in that part din kasi, medyo mahirap gawin. We also need to forgive. Pero, sa ganong klaseng sitwasyon, dalawang kailangan natin patawarin. Una natin dapat patawarin is sarili natin. Kasi naging mahina tayo. Patawarin natin sarili natin na hindi gumawa ng tamang desisyon, na hindi pinansin yung mga red flags, na hindi binigyang pansin yung signs ng universe. Pag napatawad mo yung younger version mong yun, saka mo patawarin yung tao. Because
that is the only, yun yung magpapatawad ng younger version mo doon sa taong yon. Pero ikaw, yung present na ikaw, ang papatawarin mo is yung younger version mo. Kasi kailangan ma-heal din siya. So, yun yung way para maintindihan mo na hindi na siya maulit-ulit. Kasi, pag nagawa mo siya, mababalik mo yung nakaraan at makukuha mo yung lessons na yun nang hindi mo na kailangan maramdaman yung sakit. Kasi na-release ka na. Now, in your foundation, we have here is number 11, balancing act. Ito hindi ko alam kung ilang beses ko na sinabi sa ito. Walang masamang tumulong, pero lahat ng sobra is masama. Walang masamang tumulong, pero kapag andoon na inaabuso ka na, take a step back. Kasi sinasabi ng balancing act na ang dami nagte-take advantage sa iyo May mga yung tipong especially in terms of finances, andoon na for the hiram sila, tapos next thing mo na lang, hindi mo na alam kung paano mo sisingilin. Tapos parang sa kanila may nagkasakit sila ng amnesia. So, ano yung punto na, my dear, don't tolerate it. As early as now, sabi lang natin, magiging villain muna tayo. Magiging, tayo si Maleficent muna. Magiging si evil stepmother tayo. We need to stay no. Ikaw, kailangan mo mag-say no. Andoon na i-confront mo sila. Kasi, ang tingin nila sa'yo mahina Ang tingin nila sa'yo parang hanggang dyan ka na lang. Which is, i-connect na natin to Si pass mo, number 25, metamorphosis. So, ang tingin nila sa'yo parang, okay lang yan. Si Pisces lang yan kasi hanggang dito lang siya. Ito lang yung kaya niyang gawin. Or, hindi naman siya masyadong affected. Andun yung punto na, ganun na yung tingin nila. Babasagin natin to. Kumaga, yun gulpe de gulat yung term nga Gugulatin natin sila na hindi, yung nakikita nilang ganon is not really who you are. But yun lang yung ini-image nila. Kasi yun yung iniisip nila. But time to prove them wrong. Time to show them what you really can do. Kumbaga, medyo magti-team song tayo na yung sa Encanto, yung kay Isabella, what else can I do? So, kasi in the future, ito tayo. Future na ikaw, we have your number 8, come together. Ito yung masaya, di ba? After mo, ipakita sa kanila, iparamdam sa kanila, yung halaga mo, kung ano yung kaya mong gawin, ano yung alam mo, ano yung extension ng capacities mo. Ang lakas mo ang lakas mo maka-telesere. Bigla mo silang ika-cut off. Bigla mo silang bibitawan. Naalala ko tuloy yung sa, anong palabas to, yung Broken Marriage Vow. After niyang, akala nila, nalaloko na nila yung babae, kasi, natutago nila yung relasyon nila. Then, out of the blue, bila niyang binasag sa harapan ng buong family, yung babae. So, andoon na sinira niya. So, medyo parang ganon yung dramang gagawin mo. So that, andoon na, they will know who you really are. So, yun nga, medyo magiging tayo, kontrabida tayo with a twist ang gagawin natin. So, kung nakaka-resonate ka sa reading natin, invite kita to subscribe, like, and share para mapanood mo yung mga ibang videos natin. But for now, tuloy natin yung reading mo. Okay, so yung physical environment mo, we have your number 18, Magic Stream. Alam mo yung nakakatuwa ngayon? Kasi a lot of help is dumarating sa'yo. A lot of support is natatanggap mo. Maximize mo to. Yung support na to, some of them pwedeng it could be financial, encouragements, andoon na binibigyan ka ng opportunity for growth or for learning, i-grab mo siya. Kumbaga, while it's being given, you cherish it. I-utilize mo. Kasi, sa ngayon, parang hindi mo mag-gets. Bakit? Anong purpose? Hindi ko naman kailangan to. Sa ngayon, hindi siya needed. But, kaya siya binibigay ng universe kasi nakikita na ng universe in the long run, gagamitin mo yon for your personal gain and also to help other people. Diba? Parang sa case ko, nag-aral ako ng Reiki, pero hindi ko alam bakit nag-aral. Pero yung pala nagagamit ko na siya. So,
gagamitin ko rin pala siya along the way. So, same thing din sa'yo. Now, in your emotional environment, number 15, wandering circles. Alam mo, ito Pisces kailangan mo talaga magbigay din ng, kumbaga, maghanap din ng support group mo. Kasi ang pinapakita ng cards dito is that ang dami mong kinikimkim na emotions na gusto mong sabihin. Pero madalas kasi, andun yung point na you feel judged. Na parang hindi ka pa nga tapos mag-explain. Andoon na, meron na silang concept na, mali yan, nag-i-inerte lang yan si Pisces. Andoon na, may mga madrama na naman siya. Alam mo, hindi naman natin tao ganun. May mga tao din na nasa paligid natin who are good in listening. Andoon na they listen and they will not judge but they will give you good advices based na nakabase sa katotohanan at pagmamahal. And there, tanggalin mo na yung concept na pag matagal mo nakakilala is pwede mong pagkatiwalaan. Minsan hindi. Madalas hindi nga eh. Kasi hindi basihan na matagal tayong kilalang tao para mag-full na tiwala tayo. May mga moments nga kung sino pa yung matagal na kilala natin, sila pa yung mahilig manglaglag. So, balance it, my dear. Now, your hopes and fears we have here is goblins. Goblins about money. Sino bang hindi may gusto ng pera, di ba? Which is number 5 siya. So, it's in the 5th card in the major arcana is the Hierophant. Hierophant pa naging pera. Hierophant nga, spirituality. Hierophant is the ruling card of Taurus. And Taurus is about money and resources. So, yung mga resources ibibigay niya sa'yo, yung mga hinahanap mo. But it will not be given to you na parang isang bagsak or lahat ibigay sa'yo. Pero ito yung hino-hope mo. Sana matuto ko paano siya i-handle para kapag dumating yung point na kailangan ko talaga siya is magagamit ko. So, andun yung point kasi na sinasabi din sa'yo ni Goblins that every little thing counts. So, learn how to also manage it from that perspective. Okay? Kasi, sa future mo, meron tayo ito number 35, education. Dude, alam mo yung tipong after na ikaw yung maghanap ng support, ikaw naman ngayon ang magbibigay ng support. At ang maganda nito, ibibigay mo yung support na yun sa mga tamang tao. Sa mga tao talagang nakikita mo na makakarelate ka kasi yung pinagdaanan mo is nakikita mo sa life nila. Yung mga pains na naranasan mo nun, andoon na makakarelate sila. And who will be the best, sino bang best person para makausap ko? Hindi ikaw. With all the traumas, babalik tayo sa unang card mo, yung mga trigger na traumas sa'yo, na unti-unting i-heal, that will be the inspiration na gagamitin mo to help others. Sabi nga nung isa sa mga favorite pastors ko noon when I was younger, si Pastor Manny Cruz, sa isang preaching niya, turn your scars into stars. So I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. And subscribe, like, and share na din. So maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. And hope to see you soon. Wala pa ito sa Baguio City. Have a great day. Bye for now.